Napanood niyo ba yung sa Senate na present si Lacson ng mga kaukulang, ebidensya pa na nakalap nila. So, bago ko po i-play itong video na ito, ibibigay ko na po yung aking reaksyon, yung aking opinyon. Ang opinyon ko dito sa mga nakalap na ebidensya ni Ping Lacson, ang story is, ah, sa loob ng Malacanang is may mga ahas, may mga sindikato na hindi alam ni PBBM, which is nga pinangalanan ni Lacson na si Bersamin, Lucas Bersamin. Ang misrepresent kay Saldico. So, ginamit niya ang pangalan ni PBBM kay Saldico. Na sinabi niya kay Saldico na si PBBM ang nagpapa-insert ng 100 billion sa BICAM. So, kaya in-insert ni Saldico yung 100 billion sa BICAM kasi utos ni PBBM ayon kay Bersamin. So, hindi niya direct, wala po siyang direct na kaugnayan or connection or direct na nag-usap sila about dun sa 100 billion na insertion. Nanggaling lamang kay Bersamin. So, yun ang sinunod niya. Kung ano yung sinabi ni Bersamin, yun ang sinunod naman ni Saldico na i-insert yung 100 billion dahil nga daw, yun daw ang utos ni PBBM. So, ganun po yung kwento. Ngayon, nung naging okay na yung 25% ng 100 billion is 25 billion. 25 billion na ibinigay ayon kay Saldico na ibinigay hindi binigay direct kay PBBM. Dumaan kay Bersamin. Si Bersamin pa rin. So naiintindihan niyo po yung kwento. Si Bersamin ginamit niya yung pangalan ni PBBM para utusan si Saldico na mag-insert ng 100 billion na walang kaalam-alam si PBBM. So in-insert ni Saldico yung 100 billion. Kaya ito ngayon sinasabi niya nagpa-insert si PBBM ng 100 billion. Pero never niya nakausap. Si Bersamin lamang po. So ngayon, yung 25 billion na sinasabi ni Saldico na ibinigay niya daw kay ano yun? Kay PBBM, hindi pa rin direct kay PBBM. Kay Bersamin pa rin yan. Walang direct kay PBBM. Kaya nga, ang sabi ni Bernardo, yung previous DPWH secretary, hindi ganon. Yung 25 billion, ang kumolekta niyan, na-manage yan kay Bersamin. Si Bersamin pa rin ang kumukolekta. Hindi kay PBBM. So parang ganun po ang nangyari sa pagkakaintindi ko. Doon sa mga nakalap na ebidensya ni Lacson, no. Ang pagkakaalam ni Saldico, ito ay utos from PBBM. Pero ang lagi niyang kausap is si Bersamin. At yung pagbibigay ng 25 billion from DPWH, sila Bernardo, hindi nila binibigay kay PBBM. Binibigay nila kay Bersamin. So, walang direct sa Pangulo. Yun ang gustong ipaliwanag dito ni Lacson. Puro po kay Bersamin lahat. Kay Bersamin, nagmula ang utos ng insertion. Kay Bersamin din binibigay yung pera. Kaya hindi ba, tinanggal si Bersamin. Actually, hindi siya tinanggal. Pinag-resign na lamang siya. Doon sa kalokohang ginawa nila. Pagkakaalam ko, ilan ba? 7 ang Judas. 7 po ang anaconda sa loob ng Malacanang. 2 na po ang pinag-resign. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa 5. Baka under investigation pa or pinag-resign na rin. So, napakalinaw. Nagkakaroon na po ng kalinawan. Ang utos ang galing kay Bersamin. Ni-misrepresent niya. Pero ginamit niya yung pangalan PBBM para makapag-insert sa BICAM. Inuutos kay Saldico na sa pagkakaalam naman ni Saldico, utos yun ng Pangulo. Pero nakuha niya yung utos na yun kay Bersamin. Diba? Pagdating nung commission, nung 25%, 25% which is 25 billion, is kay Bersamin pa rin. Si Bersamin pa rin ang kumukolekta. Po, kawawang Pilipinas talaga. Oo. Kawawa rin to si PBBM. Talaga pong ang daming basurang iniwan ni Digong. Iniwan sa loob ng Malacanang. At nagkalat po sa Senado. Tumabay pa ang Supreme Court. 12 ang iniwan. So ito po, panoorin natin, kakaintindihin po natin yung kwento ni Ping Lacson. Yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely
untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions sa 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. Ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personally in-handle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigay isa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi, from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, napunin na kasi napupuno na at saka matagalan nakapark. Ang sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dati Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspetsya niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten